Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Woodwalker. Halina't simulan na natin. Si Carrig ay isang batang shapeshifter na nakatira kasama ang kanyang pamilya sa kabundukan. Bagaman kaya niyang maganyong tao, namumuhay siya bilang isang cougar at ipinagbabawal sa kanya ang makisalamuha sa mga tao. Gayunpaman, habang tumatagal, lalo siyang naghahangad na makilala ang mga tao ng mas malapitan. Kaya't nagpasya siyang lisanin ang kanyang tunay na pamilya at inampon ng isang pamilyang tao. Isang araw, habang nag-aalmusal kasama ang kanyang ampon na mga magulang at kapatid, nakita ni Carrig sa pahayagan ng isang balita tungkol sa mga pag-atake ng hayop at nadiskubre niyang maraming aksidenteng kinasasangkutan ng iba't ibang uri ng hayop ang nangyayari kamakailan. Nang umagang iyon, matapos magpaalam kina Marlin at Donald, sumakay siya sa sasakyan kasama ang kanyang amang ina at si Melody na nagpumilit na sumama sa kanilang paglalakbay patungo sa bagong paaralan ni Carrig. Pagsapit ng dapit hapon, tumigil ang pamilya sa isang hotel upang magpahinga matapos ang mahabang biyahe, at ang mga uwak ay patuloy na sumusunod sa kanila. Sa gabi, nakarinig si Carrig ng ingay mula sa labas at lumapit sa bintana upang alamin ang nangyayari. Doon niya nakita ang isang kawan ng lobo na patakbong pumapasok sa isang eskinita at biglang nawalan ng kuryente ang kalapit na gusali. Kinabukasan, nagpatuloy ang pamilya sa paglalakbay at makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa Clearwater High. Pagkababa sa sasakyan, nakumpirma ni Carrig ang kanyang hinala at nadiskubreng ang mga uwak na sumusunod sa kanila ay mga estudyante rin sa paaralang iyon. Sa sandaling iyon, lumapit si Lisa Clearwater, ang punong guro, upang batiin siya at matapos siyang tanggapin, tinanong kung paano siya natagpuan ni Anna Erston. Ayon kay Lisa, hindi kailanman natagpuan ang tunay na mga magulang ni Carrig. Ilang taon na ang nakalilipas, bilang isang social worker, nakatanggap si Anna ng tawag upang sagipin ang bata. Ngunit nang makita niya itong takot at walang tiwala sa mga tao sa paligid, nagpasya siyang ampunin ito at pinilit ang kanyang asawa na tanggapin si Carrig sa kanilang tahanan. Nang malapit nang pumasok sa high school si Carrig, nakatanggap si Anna ng paanyaya upang ipasok siya sa Clearwater High at inisip niyang ito'y magandang pagkakataon upang magkaroon siya ng mga bagong kaibigan, dahil palagi siyang nakararamdam ng kalungkutan at pagiging kakaiba sa syudad kung saan siya lumaki. Matapos sagutin ang lahat ng tanong ni Anna, hiniling ni Lisa na makausap si Carrig ng pribado at agad niyang ibinunyag na alam niya ang sikreto ng binata. Ayon sa punong guro, lahat ng miyembro ng paaralang iyon ay mga shapeshifter, kaya't hindi na kailangang itago ni Carrig ang kanyang mga pagbabago. Bigla na lang tumunog ang alarma ng paaralan at nagmadaling umalis si Lisa upang alamin ang nangyayari. Natuklasan niyang sina Anna at Melody ay naglalakad sa paligid ng campus at agad niyang inutusan ang kanyang katulong na ilabas ang mga ito dahil ipinagbabawal doon ang mga tao. Nang makita ang napakaraming hayop mula sa iba't ibang uri na nagsasama-sama, labis ang galit ni Carrig dahil hindi pa siya nakakita ng ganoon karaming shapeshifter sa iisang lugar. Habang naglalakad sa pasilyo ng paaralan, nakilala niya sina Jeffrey at ang kanyang grupo. Agad na nabuo ang alitan sa pagitan nila ngunit dumating si James upang pigilan ang gulo. Matapos ipakilala sa buong paaralan, nagpaalam si Anna sa kanyang anak. Habang papunta sila ni Melody sa sasakyan, dumating si Andrew Millang, ang milyonaryong nagpopondo sa institusyon. Pagkatapos ng pamamaalam, ipinakilala si Carrig kay Andrew at ibinunyag ng bata na iniwan niya ang buhay sa kabundukan upang mamuhay kasama ng mga tao dahil may hinahanap siyang bagay na hindi niya matatagpuan kung mananatili siyang cougar magpakailanman. Pagdating niya sa kanyang silid, ipinakilala kay Carrig ang mga patakaran ng paaralan. Pagkaalis ng punong guro, may dumating na isang ardilya sa bintana. Binuksan ito ni Carrig at agad pumasok ang hayop upang magpakilala. Si Holly ang kanyang gabay at dinala siya sa kanyang unang klase ng shapeshifting. Bago magsimula, pinaalalahanan ni Ginoong Elwood ang lahat na maaari lamang nilang gamitin ang kanilang kapangyarihan sa klase at kailangan nilang mag-ingat na huwag makita ng mga tao habang nagbabago ng anyo. Dahil bagong dating, napili si Carrig upang magpakita ng kanyang kakayahan. Ngunit bago pa siya makapag-anyong hayop, nag-transform si Brandon. Nahihirapan ang batang bison na kontrolin ang kanyang kapangyarihan kaya't hindi siya nananatili sa anyong tao ng matagal. Nang makita kung gaano kadali para kay Brandon ang mag-transform, nawala ng kumpiyansa si Carrig at tinanggihan ang pagbabago dahil tila hiwalay siya sa kanyang anyong hayop. Subalit, sa tulong ni Liz, naalala niya ang kanyang nakaraan sa kagubatan kasama ang kanyang tunay na pamilya at nagawa niyang ipakita ang kanyang tunay na anyo.
Pagkatapos nito, iniutos ng punong guro na lahat ay mag-transform at napansin ni Carrick na halos lahat ng estudyante ay mga lobo. Sa sandaling iyon, sinabi ni Lisa na sa paaralang iyon, matututuhan ni Carrick na mamuhay ng balanse bilang tao at hayop, at magiging tulay siya sa pagitan ng dalawang mundo. Maya-maya, habang nagpapahinga sa kanyang silid, dumalaw si Brandon at nalaman ni Carrick na siya ang magiging bagong roommate niya. Biglang dumating si Holly at sinabi na oras na upang pumunta sa kantina. Pagkatapos kunin ang kanyang pagkain, nakilala ni Carrick si Dorian, ang binatang may kakayahang mag-anyong pusa. Dahil ipinakita na ni Carrick ang kanyang anyong hayop, nagsimula siyang igalang ng iba ngunit kasabay nito, kinatatakutan din ng mga mas mahihinang hayop. Dahil dito, may ilang estudyanteng umiiwas sa kanya dahil ang kanyang presensya ay nakikita bilang malaking banta. Dahil maliit lamang ang kanyang anyong hayop, sinusubukan ni Bo na umiwas sa gulong ngunit nadadamay pa rin siya sa alitan laban kay Jeffrey. Nang makita ni Carrick na nasa panganib ang batang walang laban, hinarap niya si Jeffrey upang ipagtanggol si Bo at napahamak siya sa gulo. Habang tinatakot ng mga lobo ang bagong dating, muling dumating si James at napigilan ang sitwasyon. Kinabukasan, sa klase ng pakikipaglaban, napili sina Berda at Brandon upang magsagupa, ngunit tumakbo si Brandon bago pa magsimula ang laban. Bagaman isang napakalakas na hayop, idineklara niya ang sarili bilang isang pacifist. Dahil dito, si Carrick ang napiling humalili. Nang makita ni Andre na kinakabahan ng binata, tinulungan niya ito at pinasinghot sa kanya ang isang maliit na bag na may laman na ihi ng cougar. Pagkatapos mag-transform, lumusab ang pusa sa entablado at kahit mas maliit kaysa kay Berda, naipakita niya ang kanyang lakas at nanag. Sumunod, sina Leroy at Dorian ang nagharap, ngunit nang maamoy ng pusa ang mabahong singaw mula sa kanyang kalaban. Agad siyang tumakbo palayo at isinuko ang laban. Pagkatapos ng klase, kinausap ni Andrew si Carrick at inalok na maging tagapagturo niya. Binigay niya ang maliit na bag ng ihi at sinabi na may magandang hinaharap ang binata. Dahil sa selos, nagpa siya si Jeffrey na hamunin si Carrick sa isang laban-laban sa dalawang lobo at nangakong kapag nanalo siya, hindi na siya guguluhin ng mga ito. Kinahapunan, sumama si Carrick sa kanyang mga bagong kaibigan sa bahay puno at ikinwento niyang sasabak siya sa laban. Nang marinig ito, nag-alala si Brandon dahil baka mapatalsik ang kanyang kaibigan, ngunit iginiit ni Carrick na sawa na siya sa panunukso. Nang makita ni Holly na hindi niya mapipigilan ang kaibigan, sinabi niyang susuportahan niya ito, at si Brandon na may sabik nang makita na matalo ang mga lobo. Gabi na nang palihim silang lumabas ng dormitoryo. Bago mag-transform, inamoy ni Carrick ang maliit na bag. Pagdating nila sa lugar ng laban, tinanong niya kung sino-sino ang dalawang lobong makakaharap niya at doon niya napagtanto na ito'y isang patibong. Sa halip na dalawa, buong kawan ni Jeffrey ang humarap sa kanya. Hindi pa rin siya umatras. Kahit mas malakas siya kaysa sa mga lobo, inatake siya mula sa likuran at sabay-sabay na pinagtulungan. Nang makita si Carrick na hirap, itinulak ni Holly si Brandon mula sa bangin upang agad siyang makapag-transform at makatulong. Habang ginugulo ni Brandon ang mga lobo, umatake si Carrick at napilitang umatras si Jeffrey at ang kanyang kawan, tanda ng kanilang pagkatalo. Kinabukasan sa klase, napansin ni James na may ilang estudyanteng sugatan at pinadala sila sa klinika. Nang tanungin kung ano ang sanhi, sari-saring palusot ang kanilang ginawa, ngunit malinaw na galing iyon sa laban. Bago pa tanungin si Carrick ng punong guro para ay lahad ang kanyang bersyon, nakatanggap siya ng paanyaya mula kay Andrew para maglakad-lakad. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niyang alam na ng milyonaryo ang nangyari kagabi. Ayon kay Andrew, ang isang tunay na cougar ay hindi dapat umaasa ng tulong kahit pa-apat laban sa isa. Dahil iniwan ni Carrick ang kanyang tunay na pamilya sa murang edad, hindi siya natutong manghuli. Kaya nagpa siya si Andrew na turuan siya dahil nais niyang maging tunay na mandaragit ang binata. Pagkatapos ng kanilang paglabas, ibinalik ni Andrew ang kanyang alaga sa paaralan ngunit pinagalitan siya ni Lisa at sinabing huwag magbigay ng espesyal na pabor sa isang estudyante. Pagkatapos, kinausap ni Lisa si Carrick at sinabihan siyang kung nais niyang manatili sa paaralan, kailangan niyang sumunod sa mga patakaran tulad ng lahat. Huwag na siyang lalaban sa labas ng klase. Pagkaalis ni Lisa, lumapit sina Holly at Brandon upang itanong ang nangyari. Habang nag-uusap, nakita ni Carrick si Lou na papunta sa kagubatan. Sinundan niya ito at nadiskubre nilang may grupo ng mga guro na nag-uusap tungkol sa mga kamakailang pag-atake ng hayop. Naniniwala silang hindi kusang ginawa ng mga hayop ang mga atake, kundi may mga shapeshifter na sangkot sa plano. Ang problema,
Kapag nalaman ito ng mga tao, mawawala ang posibilidad ng mapayapang pakikipamuhay ng dalawang uri. Kaya't kailangang gumawa ng plano ni Lisa at ng Woodwalker Council upang mapigilan ang mga susunod pang pag-atake. Sinabi ni Carrie na nang magpalipas siya ng gabi sa Karatig Bayan kasama ang kanyang ina at kapatid na babae, nakakita siya ng 4 na lobo na umaatake sa mga tao at napagpasyahan niyang sila ay sina Jeffrey at ang kanyang mga kaibigan. Kinabukasan, gaya ng napagkasunduan, sinamahan siya ni Andrew sa kagubatan upang turuan siya ng unang aralin. Habang nag-uusap, nabanggit ni Andrew na may anak siyang babae na, kung nabubuhay pa, ay kaedad ni Carrie. Kinahapunan, sa oras ng pahinga, napansin ni Lou na tumanggi sa tanghalian ang kanyang kaibigan at tinanong kung hindi ba ito nagugutom. Doon inamin ni Carrick na nangaso siya kasama si Andrew at nahuli ang una niyang biktima. Nang marinig iyon, biglang umalis si Lou dahil naalala niya ang araw na inatake ng Cooper ang kanyang ina at hindi na ito nakalakad ng normal mula noon. Upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan, sinundan ni Carrick si Lou papunta sa kagubatan ngunit hindi siya umabot. Pagsapit ng dapit hapon, habang nasa kanyang silid at sinusubukang matulog, narinig ni Carrick ang mga alulong ni Jeffrey. Nang sumilip siya sa bintana, napansin niyang may binabalak ang mga lobo. Sinundan niya sila patungo sa kalapit na bayan upang alamin ang kanilang plano. Doon, tinakot ng mga lobo ang isang gwardya upang makapasok sa pabrika, ngunit naabutan sila ni Carrick. Nang matuklasan nilang sinusundan sila, nagtulong-tulong ang mga lobo upang atakihin ang pusa. Ngunit dumating si Andrew sa tamang oras at napigilan ang laban bago pa man ito magsimula. Inutusan niyang sumakay sa sasakyan ang lahat ng estudyante. Habang ibinabalik ang mga lobo sa paaralan, inimbitahan niya si Carrick sa isang pribadong pag-uusap. Doon natuklasan ng binata na ang kanyang coach ang responsable sa lahat ng mga pag-atake. Labis siyang nadismaya at sinabing hindi na sana siya nagtiwala rito. Ilang taon na ang nakalipas, nawalan si Andrew ng asawa at anak nang sila ay mapatay ng isang mangangaso sa kagubatan. Simula noon, nagkimkim siya ng galit laban sa mga tao na, ayon sa kanya, ay siyang nang-aapi at sumisira sa kalikasan at mga hayop. Sa nakalipas na 50 taon, pilit na hinihikayat ng Woodwalkers Council ang mga tao na protektahan ang kalikasan, ngunit walang nagbago, bagkus ay lalo pang lumala. Dahil dito, napagdesisyonan ni Andrew na kumilos sa sarili niyang paraan. Dumating si Sheila upang maghain ng hapunan, at napansin ni Carrick na ang babae ay mayroong prosthetic na paa. Ayon kay Andrew, isa siyang babaeng ahas na nabangga ng sasakyan habang nasa anyo ng hayop. Habang kumakain, inimbitahan niya si Carrie na sumali sa kanyang proyekto, ngunit tumanggi ang binata dahil ayaw niyang manakit ng sinuman. Nangako si Carrie na pananatilihin niyang lihim ang kanilang pinag-usapan ngunit kailangan pa niyang pag-isipan ang alok ng kanyang mentor. Kinaumagahan, tinulungan niya si Brandon sa pagsasanay. Habang tumatakbo sa gubat, nabangga ng bison ang mga magulang ni Carrick na bumisita upang makita siya sa Clearwater High. Upang takpan ang nangyari, inanyayahan niya agad ang pamilya sa kanyang silid. Pagpasok pa lamang, nakakita si Anna ng ardilya na naghalungkat sa kanyang gamit. Sinaway siya ng punong guro at ipinaalala na may takdang oras lamang para sa mga bisita. Bago umalis, sinabi ng kanyang ina na magtatagal sila sa kalapit bayan at inimbitahan siyang sumama. Pagkaalis ng pamilya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Andrew na nag-anyaya sa isang kaganapan sa katapusan ng linggo. Tumanggi si Carrick dahil sasama siya sa kanyang mga magulang at idinagdag na hindi niya gusto ang pananakit ng tao. Biglang ibinaba ni Andrew ang tawag kaya nagpunta na lang siya sa gubat upang mag-ensayo ng kanyang pagbabagong anyo. Makalipas ang ilang oras, dumating si Wing at sinabing nag-aalala ang lahat sa kanyang pagkawala. Habang nag-uusap sila, lumitaw ang isang drone at iniutos ni Wing kay Carrick na tumakas dahil may mga asong ipinaloob upang siya ay subaybayan. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nakabalik siya sa paaralan ngunit nawalan ng malay sa pagod. Natagpuan siya ni Andrew at dinala sa kanyang bahay upang makapagpahinga. Pagkagising, ikinwento ni Carrie ang nangyari sa kagubatan at napaisip kung baka naranasan din ng kanyang tunay na pamilya ang kapalarang sinapit ng pamilya ni Andrew. Sa matinding galit, nagpasya siyang suportahan ang proyekto ni Andrew laban sa mga tao. Bago lumarga sa unang misyon, ipinaalam ni Andrew na nagpadala siya ng mga shapeshifters upang hanapin ang pamilya ni Carrick. Kasunod nito, nakatanggap si Carrie ng tawag mula sa kanyang adoptive mother na kinansela ang lakad dahil sa isang mahalagang tipanan. Biglang dumating sina Brandon at Holly upang kumustahin siya, ngunit pinaalis niya ang mga ito. Pagdating nila sa minahan,
hinati ni Andrew ang grupo, si Carrick ang tagapagtulak ng mga hayop sa kagubatan palayo sa lugar, samantalang sina Jeffrey at ang mga lobo ang magpapalikas ng mga manggagawa. Ngunit natuklasan ni Carrick na nagkakampo roon ang kanyang mga magulang. Tinawagan niya si Andrew na nagpatibay na ligtas ang kanyang pamilya. Gayunman, nang makita niya ang mga trabahador na nagmamadaling umalis, natarante siya. Sumiklab ang gulo ng pilitin ni Andrew na ituloy ang plano. Dahil dito, nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga kaibigan at ng mga hayop. Dumating si Andrew at nakipagduelo kay Carrick. Ngunit nang makita ng binata na gumugulong pababa ang mga troso patungo sa lambak kung saan naroon ang kanyang pamilya, iniwan niya ang laban upang iligtas sila. Sa kabutihang palad, nailigtas niya ang kanyang kapatid na si Melody. Samantala, natagpuan ng kanyang mga kaibigan ang walang malay na cougar sa kagubatan. Ngunit bumangon ito at agad na sinigurado ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Dumating si Andrew at tinawagan ng isang helicopter upang mailigtas ang lahat. Nang makaalis na ang kanyang mga magulang, nagbanta si Carrick na isusumbong niya ang katotohanan sa punong guro. Upang pigilan siya, sinabi ni Andrew na natagpuan niya ang kanyang tunay na pamilya sa Yellowstone ngunit isasabi lamang ang eksaktong lugar kung mananatili siyang tahimik. Dumating si Lisa at sinabi ni Andrew na ang kanyang katulong na si Derek ang nagplano ng pag-atake laban sa mga tao. Bagamat nagduda siya, umalis ang punong guro dahil paparating na ang mga pulis, ngunit nangakong magsasagawa ng investigasyon. Pagbalik sa paaralan, sinalubong ang mga kabataan bilang mga bayani dahil kumalat ang balita na nailigtas nila ang araw. Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod na video.